Ang mga gabi sa bayan ng San Antonio ay laging tahimik, para bang ang hangin ay tinatanggihan ang bawat sigaw ng kaluluwa. Pero, sa kabila ng katahimikan, may isang babae na hindi nakakakita ng kapayapaan sa kanyang buhay. Si Maria, isang batang babaeng may itim na mata at masakit na kasaysayan. Mahirap siya, walang makain, at palaging nakangiti sa harap ng mga tao, kahit ang puso niya'y puno ng sugat. May mga gabi na tanging ang hangin na dumarampi sa kanyang mukha ang nagiging saksi sa mga luha niyang hindi makayang ipakita sa iba. Bawat araw ay isang pakikibaka, ang maghanap ng makakain, maghanap ng lugar para matulog, at magtago mula sa mga alingaungaw ng nakaraan. Ang isang masalimuot na buhay ay hindi naging madali para kay Maria, pero hindi siya nagpatalo. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan niya, patuloy pa rin siyang lumalaban. Ngunit sa bayan na puno ng mga lihim at kwento ng mga kababalaghan, dumating ang pagkakataon na babago sa lahat ng iyon. Isang gabi, isang babae ang dumating sa kanilang bayan. Bagong hardinera na ipinakilala sa mga tao sa kanto, si Aling Teresa. May kakaibang aura ang matandang ito. Hindi matukoy kung siya ba'y may mabigat na nakaraan o kung may hindi pangkaraniwang lakas na nagmumula sa kanya. Nang unang makita ni Maria ang matanda, ramdam niya ang kakaibang enerhiya. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa kanya, na parang may mata na nagmamasid sa bawat kilos niya. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahirap na araw, naglakad si Maria patungo sa kanilang hardin. Doon, nakatagpo siya ng isang lumang litrato, isang larawan ng isang babae na may kakayahang magbukas ng mga pinto ng kaluluwa. Isang larawan ng isang tao na tanging si Maria lamang ang nakakakita ng kabuntot ng kababalaghan. Aling Teresa D. Sambit ni Maria habang pinagmamasdan ang litrato, ang takot ay nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan. Si Aling Teresa ay hindi isang karaniwang tao. Habang papalapit ang mga araw, tila may kakaibang nangyayari sa paligid ng hardin. Mga nilalang na parang mga anino, ang mga alinggaw ng mga yapak sa gitna ng gabi, at ang malamig na hangin na dumadampi sa katawan ng bawat nilalang. Lahat ng ito ay nagiging isang maitim na ulap na kumikilos sa harap ng mga mata ni Maria. Ang mga pagtulog niya ay naging mga bangungot. Ang mga mata ng matanda na si Aling Teresa ay nagiging parang mga mata ng isang nilalang na hindi buo sa kalikasan. Sabi nila, sa mga lugar na puno ng takot, ang katotohanan ay hindi palaging makikita sa ibabaw ng lupa. May mga bagay na mas magaan at mas madali kapag hindi mo pa tinatanaw ang mas malalim na pook. Sa mga gabing tahimik, si Maria ay napag-uusapan ang matanda sa kanyang kaibigan na si Rosa, isang dalagang mahiyain at walang kalaban-laban. Kahit na may mga sandali ng katawa-tawa at masayang pag-uusap, may mga pagkakataon na si Rosa ay hindi kayang magtakip sa takot na dumapo sa kanyang mata. Kung titingnan mo si Rosa, ang mga mata niyang puno ng kalungkutan ay nagtatago ng mga kwento ng mga lihim na hindi kayang ipahayag. Pero sa mga gabi ng takot, si Rosa ang nagsisilbing liwanag na pinapakita sa landas ni Maria. Sa bawat gabi ng pagtulog, si Rosa at Maria ay nagiging mas magkaibigan pa, mas tapat at mas matatag. Pero may mga pagkakataong, sa kabila ng pagkakaibigan, hindi nila kayang alisin ang takot na dulot ng mga anino sa kanilang paligid. Minsan, isang gabi, habang naglalakad si Maria papunta sa kanilang bahay, may nakita siyang liwanag mula sa isang lumang bahay na matagal nang tinitirhan ni Aling Teresa. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit sa bawat hakbang na inaabot niya, tila may mas malalim na puwersa na naghihintay sa kanya sa madilim na bahagi ng hardin. Ang malalaking puno, ang mga tinig na walang katauhan, at ang malupit na tinig ng hangin ay nagsimula ng magbabadya ng isang kakaibang kwento na tanging siya lamang ang makakaranas. Hindi siya makatulog ng mga araw na iyon,
ang kanyang mga mata ay naglalaman ng malalim na takot. Si Maria ay patuloy na nagdadalawang isip kung ang kanyang nakaraan ay muling babalik sa kanya o kung ang matandang babae ay may masamang layunin sa likod ng kanyang anyo. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bagay na nagsasabing kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang malaman kung ano ang nakatago sa likod ng mga mata ni Aling Teresa at kung ano ang tinatago ng matandang iyon sa kanyang mga lihim na hindi nakikita ng karamihan. Ang isang simbolo ay nagsimulang magbago. Ang lumang litrato na natagpuan ni Maria sa hardin ay nagsimulang magbago ng itsura. Lahat ng mga detalye ng larawan ay nagsimulang magliwanag sa dilim, at ang hindi masabi na nararamdaman ay nagsimulang dumapo kay Maria. Puno ng takot, puno ng hiwaga, at puno ng mga sagot na hinahanap ng matagal. Sa isang gabing madilim, may narinig siyang malalakas na tunog sa harap ng bahay ni Aling Teresa, parang may kakaibang nilalang na naglalakad sa loob. Tinutok ni Maria ang kanyang mga mata at nagtakip ng mukha, at isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang mukha. Bigla siyang napamura, ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Ito na ba ang simula ng isang kwento na maghubog sa kanyang kapalaran? Sa mga araw na lumipas, mas lalong lumalim ang takot ni Maria. Tila ba hindi na siya makatawid ng isang araw nang hindi nararamdaman ang bigat ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Minsan, naiisip niya kung ito ba ay ang bigat ng kanyang nakaraan o kung may iba pang puwersa na nagbabalik ng mga alon ng takot sa kanyang buhay. Wala siyang magulang na nag-aalaga sa kanya at sa tuwing naiisip niya ang kanyang pamilya, ang tanging naiwan na alaala ay ang pagkamatay ng kanyang ina at ama sa isang aksidente sa kalsada, isang trahedya na pumunit sa kanilang mga puso. Siya ay lumaki sa isang komunidad na puno ng mga kwento ng kababalaghan, ngunit ang pinakamasakit na kababalaghan sa buhay ni Maria ay ang hindi niya kayang pag-usapan, ang mga lihim ng kanyang ina at ama. Bago mamatay ang kanyang mga magulang, iniiwasan sila ng buong barangay. May mga usap-usapan na may hindi magandang nangyari sa kanilang pamilya, na may kaugnayan sa isang lumang kasunduan na ipinasa mula sa kanilang mga ninuno. Hindi alam ni Maria kung ano ang totoo, pero sa tuwing naiisip niya ang mga bagay na iyon, ang takot at pangarap ng makakamtan na kapayapaan ay palaging nauurong. Tao lang siya pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Tanong ni Maria sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay hindi siya tinatanggap ng mga tao, at sa tuwing tatawagin siya ng mga kabarangay na bata ng aswang, hindi niya alam kung paano nila nalaman ang mga bagay na iyon. Hindi siya nagpakita ng galit. Laging itinatago ang kanyang sakit at hinagpis. Sa mga gabing tila pinapalakas siya ng mga sigaw ng kabataan, sa mga mata ng mga tao na malupit, hindi niya kayang magtago ng takot. Pero isang gabi, nang palakad-lakad siya sa baybayin, nakatagpo siya ng isang matandang mangukit sa kahoy. Ang matandang babae na ito ay hindi katulad ng iba, may mga mata siyang tila may kakayahang basahin ang buong buhay ng isang tao sa isang sulyak. At habang siya'y nakatitig kay Maria, parang naramdaman ni Maria na may nakatagong lihim sa kanyang mga mata. Ikaw ba ay may natatagong lihim? Tanong ng matanda. Maria, hindi makapagsalita, ay nahirapan. Hindi alam kung paano sasabihin. Hindi ko po alam kung ano ang tinutukoy niyo. Sagot ni Maria, na medyo natatakot at hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Muling nagsalita ang matanda, hindi ba't nagtatago kayo ng isang kasunduan? Hindi ba't sa bawat hakbang ng iyong mga magulang ay may iniwang sumpa? Natulala si Maria. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng isang damdamin ng takot, takot na hindi niya kayang ilabas sa mga labi niya. Isang matinding panginginig ang dumapo sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung paano itago ang mga sikreto ng kanyang pamilya,
Ngunit sa mga gabing tahimik at malamig, nagsimula siyang makaramdam ng isang hindi matukoy na puwersa na tila patuloy na humahabol sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging mas matindi ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa kanyang paligid. Ang mga kalabit sa pinto ng bahay, ang mga alinggaw ng mga yapak sa disyertong hardin ng kanilang bahay, at ang mga anino na dumarampi sa kanyang mga mata habang natutulog, lahat ng ito ay nagsimula ng magpataas ng tensyon. Minsan, sa mga oras ng kanyang pag-iisa, may mga hindi maintindihang tunog na dumaan sa kanyang tainga, at may mga kasabay na alinggaw mula sa malalayong lugar. Hindi niya matukoy kung ito ay mga simpleng ingay o kung may iba pang dahilan na nagdudulot ng takot sa kanyang puso. Isang araw, nakatagpo siya ng isang bagay sa lumang aparador ng kanyang ina, isang sulat, isang liham na mukhang hindi binasa ng matagal. Habang binabasa ni Maria ang sulat, ang mga mata niya ay binabaybay ang bawat salita na may matinding kaba. Ang sulat ay naglalaman ng isang sumpa, isang kasunduan na naglalaman ng madilim na paktong ginawa ng kanyang mga magulang. Isang lihim na kasunduan sa isang diwata, isang nilalang na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Ang kasunduang iyon ay naglalaman ng isang malupit na halaga. Ang pamilya ni Maria ay magkakaroon ng mga pag-uusap sa pagitan ng buhay at kamatayan. At ang sumpa ay magiging dahilan ng hindi maipaliwanag na takot at pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya. Habang naglalakad si Maria sa kagubatan isang gabi, napansin niyang may kakaibang nilalang na nakatambay sa madilim na kanto ng kanilang lugar. Ito ay isang syokoy, isang nilalang na may balat ng isda at matalim na mga mata, na may kakayahang magsimula ng bagyong hindi mo inaasahan. Ang syokoy na ito ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pangunawa. Ang sumpa ay hindi lamang nakatago sa kanyang nakaraan, kundi ang puwersa na patuloy na humahabol sa kanya. Aling Teresa, sumambit ni Maria, habang ang mga mata niya ay tumitig sa malupit na nilalang. Tinutok mo ba ang mga mata mo sa akin dahil ikaw rin ay bahagi ng sumpang iyon? Bago makapagsalita ang syokoy, ang mga mata nito ay kumislap ng isang hindi maipaliwanag na liwanag. Hindi ka na makakatakas. Isang pangako na hindi mo kayang isantabi. At dito na pumasok ang mga etyo ng mga salita ng matanda. Ang iyong pamilya ay may isang kasunduan na tinatahak, at ang bawat hakbang ay may kapalit. Ang mga salita na iyon ay nagiging buhay sa loob ni Maria, at sa mga sumunod na gabi, isang tindi ng takot ang dumapo sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano tatapusin ang mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay, pero ang isang bagay ay malinaw, ang kanyang pamilya ay hindi lamang lumaban sa takot, kundi pumasok sa isang mundo ng madilim na kwento na magbabalik sa kanya ng isang kasunduan na hindi niya kayang lisanin. Habang tumatagal, lalo pang umiigting ang takot ni Maria. Hindi na siya makapagpatawad sa sarili, at ang mga kasaysayan ng kanyang pamilya ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Sa tuwing tatawagin siya ng mga kabarangay bilang kibata ng aswang, nararamdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon na parang mga buhol sa kanyang dibdib na hindi matanggal. Ngunit sa bawat gabi ng kanyang takot, isang bagay ang hindi niya kayang itago, ang nararamdamang responsibilidad na parang dumapo sa kanya mula sa isang puwersa na hindi niya kayang labanan. Ang mga alaala ng kanyang magulang, lalo na ang lihim na kasunduan na iniiwasan niyang pag-usapan, ay bumalik sa kanya. Kailangan niyang tanggapin na ang matandang syokoy at ang diwata na may kapangyarihan ay hindi pwedeng iwasan. Alam niyang darating ang oras na siya ang pipiliin upang tapusin ang sumpang ito, ngunit hindi niya kaya. Puno ng takot at guilt, hindi niya alam kung paano magsimula. Hindi ba't sila, ang kanyang magulang, ay nagpatawad na? Pero siya, hindi niya kayang patawarin ang sarili. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang may kakaibang anino sa ilalim ng puno.
parang isang nilalang na naghihintay, nagmamasid. Pigil ang hininga ni Maria, at kahit anong pilit niyang huwag pagtuunan ng pansin ang anino, pakiramdam niya ay may mga mata siyang sinusundan. Ang mga yapak na naririnig niya mula sa likod ay tila may sinasabi, may tinig na hindi lumalabas sa labi ng nilalang. Tumigil siya, at sa bawat hakbang ng kanyang puso, naramdaman niyang parang tinutukso siya ng kasaysayan ng kanyang pamilya. Hindi siya makatakbo. Laban ka, Maria di. Bulong niya sa sarili. Tinutok niya ang mga mata sa madilim na sulok ng kanyang daanan, at doon, natagpuan niya ang isang lumang singsing, na kanina lamang ay hindi niya matandaan kung kanino. Walang ibang tao sa paligid, at sa ilalim ng buwan, isang malamlam na liwanag ang nagbigay sigla sa singsing na iyon. Isang singsing na hindi niya iniiwasan, isang singsing na siya ay patuloy na pinanghahawakan, ang tanging bagay na iniwan ng kanyang ina, ang huling alaala ng isang ina na hindi siya nakausap sa huling pagkakataon. Nang hawakan ni Maria ang singsing, isang panginginig ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang bagay na hindi niya kayang itanggi, nararamdaman niyang may koneksyon ito sa sumpa na ipinasa sa kanyang pamilya. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, at sa mga sandaling iyon, sumagi sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang ina. Maria, anak, hindi mo ba alam? Ang kagubatan ay mailihim at ikaw ang susunod. Hindi niya matanggap ang mga salitang iyon. Ang sakit at takot ay naging isang mabigat na pasanin sa kanyang puso, at sa bawat araw na lumilipas, siya ay natatakot na baka ang lahat ng ito ay isang gabay na magdadala sa kanya sa kawalan. Hindi niya kayang tanggapin na siya ay may bahagi sa nakaraan ng kanyang pamilya. Kaya't sa mga gabing tahimik, sa mga pagtingin sa singsing, nagsimula siyang magtanong, ano ba talaga ang mangyayari kapag hindi niya tinanggap ang responsibilidad na ito? Habang tinatanaw ang mga ulap ng gabi, may mga senyales na tila nagsasabi sa kanya na hindi pa siya tapos. Sa mga araw na puno ng kadiliman, sa bawat sulok ng kanilang bayan, nararamdaman niya ang mga anino ng mga taong nawawala. Bawat hakbang na inaabot niya ay tila nagiging isang paboritong laro ng dilim. Minsan, naririnig niyang may nagsasabi ng pangalan niya, hindi siya sigurado kung tao ba o ang kanyang mga alaala. Isang gabi, habang natutulog siya, nagising siya mula sa isang bangungot. May isang nilalang na hindi niya matandaan ang mukha, ngunit ramdam niyang nagmamasid sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Ang mukha ng nilalang ay naaalala niya sa isang panaginip noong bata pa siya, isang aswang, isang nilalang na matagal nang pinag-uusapan ng mga matatanda sa kanilang bayan. Ang mga gabing iyon ay naging mga pabalik-balik na bangungot na tila humahabol sa kanya, na ang bawat pakiramdam ay nagiging isang masalimuot na panaginip na tumatagal kahit sa araw. Nang magising siya, ang kanyang katawan ay puno ng lamig. Ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang balat ay nagsimulang magdala ng isang takot na hindi pa niya nararamdaman. Tumayo siya mula sa kama at lumapit sa bintana, ngunit sa kabila ng dilim, ang liwanag mula sa buwan ay nagsilbing gabay na tila mayroong isa pang hindi pa natapos na kwento. Habang siya ay naglalakad patungo sa hardin, nakatagpo siya ng isang piraso ng kahoy na natagpuan niyang may malalim na ukit. Isang ukit na nagsasabing, sa bawat hakbang, isang kapalit. Si Maria, hindi malaman kung anong kahulugan nito, ay nagpatuloy. Bawat araw, tila may isang bagay na nagiging mas mabigat at mas malupit. May mga araw na naguguluhan siya kung ang buhay ba niya ay talagang kanyang kontrolado, o kung siya na rin mismo ay napapasailalim sa isang sumpang hindi niya kayang palayain. Ang malupit na mga pangarap at bangungot ay naging isang malupit na kasabay sa bawat hakbang. Hanggang isang gabi, habang siya'y naglalakad, may narinig siyang mga yapak sa likod niya.
Ang mga tunog na iyon ay nagpatuloy hanggang sa makarating siya sa ilalim ng puno na dati niyang kinatatakutan. Ngunit ngayon, ang mga yapak na iyon ay tumigil. Walang nakikita, walang tinig, ngunit may isang bagay na nagsabi sa kanya, ikaw ba ay natatakot? O ikaw ba ay may tapang? Muling tumingin si Maria sa kanyang mga palad at hinawakan ang singsing ng kanyang ina. Isang malamlam na liwanag mula sa buwan ang nagbigay gabay sa kanyang mga mata, at sa mga sandaling iyon, isang tanong ang bumangon sa kanyang isipan. Ano nga ba ang mangyayari sa aking pamilya kapag natapos na ang lahat ng ito? Wala siyang kasiguraduhan, ngunit natutunan niyang yakapin ang takot. Ang mga mata ni Maria, puno ng pag-aalangan at takot, ay nagsalita ng mas malalim kaysa sa anumang salitang maaari niyang ipahayag. Habang lumilipas ang mga araw, ang presensya ng kalaban ay tila mas nagiging matindi. Ang mga anino ay nagsimulang magsalita sa dilim, at ang hangin ay nagdadala ng mga alinggaw ng mga lihim na matagal nang nakatago. Sa bawat pag-ikot ng oras, si Maria ay nakaramdam ng unti-unting pagkabasag sa kanyang kaluluwa. Hindi siya makapagtago ng takot, at kahit na anong pilit niyang takpan ang mga ito, patuloy ang mga pakiramdam ng mga nilalang na naghihintay sa kanya. Tuwing gabi, si Maria ay binabagsak ng mga bangungot. Laging pareho, isang malupit na tinig na umuungol sa dilim, at ang isang mukha na kilala niya, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Ang mukha ay patuloy na lumalapit sa kanya, ngunit sa bawat pagsubok niyang mag-ikot, parang siya ay nadidrag pabalik sa punto ng takot. Ang mga kamay ng dilim ay humahawak sa kanya, at ang mga mata ng aswang na matagal nang tinitingnan ay naging mas malinaw. Isang gabi, habang papalapit siya sa kanyang bahay, may narinig siyang malakas na sigaw mula sa kanyang paboritong hayop na aso. Lumingon siya, ngunit ang aso ay matamlay na parang may nakatagong takot sa kanyang mga mata. Hindi matukoy ni Maria kung ano ang dahilan ng kanyang takot. Ang aso ay hindi karaniwang nagiging ganito, at sa mga sandaling iyon, napansin niya ang kakaibang liwanag mula sa isang puno sa likuran ng kanilang bahay. Ang liwanag ay hindi natural, at habang siya ay lumapit, isang malamlam na tinig ang narinig mula sa kagubatan. Ipinapaalala ko sa iyo, Maria, na wala kang taka sa kasaysayan ng iyong pamilya. Hindi niya kayang baliwalain ang tinig na iyon. Ang bawat salita ay nagbigay daan sa mas lalalim na takot, na parang may boses na lumalapit mula sa pinagmulan ng kanyang nakaraan. Sa bawat pagninilay, pakiramdam niya ay parang kinakain siya ng dilim. Hinawakan niyang muli ang singsing na iniwan ng kanyang ina. Habang hawak ito, nagsimulang magliwanag ang mga alon ng alaala, at naramdaman niyang may isang bagay na gumugol sa kanyang kaluluwa. Sa susunod na araw, nagsimula silang magplano ng pakikibaka. Si Rosa, ang tanging kaibigan na nakakaintindi kay Maria, ay kasama niya sa bawat hakbang. Subalit, sa bawat preparasyon, hindi nila kayang itago ang takot na nasa kanilang puso. Tila ba ang kanilang lakas ay hindi sapat upang labanan ang kasaysayan ng mga sumumpang nilalang. Ang mga mata ni Rosa ay puno ng kalungkutan at takot. Nag-usap sila tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari. Maria, natatakot ako, sabi ni Rosa, ang kanyang boses ay malungkot. Paano kung ang sumpa ay hindi natatapos? Paano kung wala na tayong magagawa? Si Maria, bagaman puno ng takot, ay nagbigay ng malalim na sulyap kay Rosa. Hindi tayo pwedeng matakot, Rosa. Hindi na tayo pwedeng magtakip pa ng ating mga mata. Kung hindi tayo lalaban, sino na? Sa kabila ng kanyang mga salita, si Maria ay may sariling takot na hindi maipaliwanag. Hindi niya alam kung paano lalaban. Naaalala niya ang kanyang mga magulang, ang mga lihim na itinagong hindi pa niya alam, at ang nagiging epekto ng mga sumpa. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba?
Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, na nagbigay sa kanya ng isang matinding kaguluhan sa puso. Sa gabi ng kanilang paghahanda, isang nakakakilabot na pangyayari ang nangyari. Habang siya at si Rosa ay nakaupo sa ilalim ng puno, nakarinig sila ng isang malakas na tunog mula sa malapit na kagubatan. Ang tunog na iyon ay pamilyar, ang tunog ng mga yapak. Ngunit hindi ito nagmula sa tao, kundi mula sa isang nilalang na mailayuning sirain ang kanilang kaluluwa. Ang tunog ng mga yapak ay nagpatuloy at tila nagmumula sa malalim na lugar na pinagmumula ng takot. Hindi ko kayang labanan ito, Maria. Hindi natin kaya, ang sabi ni Rosa, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Nagulat si Maria sa narinig. Sa bawat salitang binitiwan ni Rosa, naramdaman niyang may nangyaring malaking pagbabago. Hindi na nila kayang takasan ang kanilang takot. At sa bawat hakbang patungo sa pakikibaka, napansin ni Maria ang isang bagay na bago. Ang singsing ng kanyang ina ay nagliwanag ng mas maliwanag. Isang simbolo ng pag-asa, o marahil ay isang paalala na hindi pa ito natatapos. Ang singsing na iyon, na matagal na niyang itinatago, ay nagsimulang magdala ng kahulugan na higit pa sa simpleng alaala. Ang gabi ay tumagal ng matagal, at habang ang mga oras ay dumaan, si Maria at Rosa ay patuloy na nagplano. Ang takot ay nakadapo sa kanilang mga mata, at sa bawat hakbang na binabaybay nila, ramdam nila ang puwersa ng kalaban na patuloy na sumusubok na hilahin sila sa dilim. Ang tunog ng mga yapak ay patuloy na nagbabalik, at ang mga mata nila ay nagiging mas matalim sa paghahanap ng mga sagot. Maria, hindi ko kayang maging malakas, bulong ni Rosa, habang ang mga mata niya ay puno ng pangarap na hindi pa natutupad. Baka nga hindi na tayo magtagumpay. Si Maria, bagaman nahulog ang kanyang mga balikat sa mga salita ni Rosa, ay nagtaglay ng isang matinding determinasyon. Huwag mong sabihin iyan. Kailangan natin magtulungan. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi pa nila alam na ang tunay na pakikibaka ay hindi lamang laban sa mga nilalang sa dilim, kundi ilaban sa kanilang sariling takot at mga alaala. Sa kabila ng kanilang mga pag-uusap, si Maria ay patuloy na nawawala sa mga salitang binitiwan ni Rosa, habang siya ay nagsimulang maramdaman ang nakatagong kapangyarihan ng singsing. Isang bagay na magbibigay ng isang huling tanong sa kanila, ano nga ba ang kasunod sa madilim na landas na kanilang tatahakin? Bago matapos ang gabi, ang mga mata ni Maria ay muling tumingin sa langit, na parang nagsusumbong ng isang lihim na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Kung hindi tayo magtatagumpay, ang mga anino ay magiging buhay. Ang lahat ng ito ay magiging isang kwento na walang katapusan. At doon, habang ang mga anino ay dahan-dahang sumasakop sa kanila, naisip ni Maria ang mga salitang patuloy na umuukit sa kanyang puso. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Dahil sa mga nangyayari, hindi na kayang takasan ni Maria ang takot na dulot ng mga anino at mga lihim na matagal nang itinago. Ang gabi ay tila hindi na natatapos, at ang bawat tunog, bawat pag-alo ng hangin, ay nagdudulot ng isang nakakatakot na pakiramdam. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang pinakamalupit na pagsubok na hiharapin ni Maria ay hindi galing sa mga nilalang ng dilim, kundi sa isang tao na malapit sa kanyang puso. Isang araw, habang sila ni Rosa ay naghahanda para sa kanilang pakikibaka laban sa mga nilalang ng dilim, naganap ang isang bagay na nagbago ng lahat. Isang lihim na matagal nang itinagong hindi lamang ni Rosa, kundi pati na rin ang buong bayan ay lumabas sa wakas. Si Rosa, ang tanging kaibigan na palaging nagmukhang tapat, ay hindi talaga siya ganoon. Siya ay may ibang layunin. Siya ay hindi isang simpleng dalaga mula sa bayan ng San Antonio. Habang papunta sila sa kagubatan upang maghanap ng kasagutan, biglang napansin ni Maria na may isang bagay na hindi siya nakapansin dati.
Ang mga mata ni Rosa ay nagiging mas malamlam, mas puno ng lihim. At sa bawat hakbang, ang mga mata nito ay nagiging mas mapanlin lang. Nang hindi na kayang pigilan ni Maria ang nararamdaman, lumapit siya kay Rosa, at doon, nagsalita siya ng matindi. Rosa, bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Bakit hindi mo ako sinabihan? Tinutulungan kita, at iniisip kong magkaibigan tayo, pero bakit parang may iba kang layunin? Tumigil si Rosa, at isang malalim na hininga ang binitiwan. Maria, may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko kaya. Ang mga mata ni Rosa ay nagsimulang magbago, at ang mga daliri nitong nanginginig ay nagsimulang magtakip ng mukha. Hindi makapaniwala si Maria. Hindi kita kilala, Rosa. Bakit mo ako niloko? Bakit mo ako tinulungan kung ikaw naman pala ay may ibang agenda? Maria, may mga lihim na hindi ko kayang itagong magpakailanman. Inilabas ni Rosa ang isang maliit na palasong kahoy na may ukit na hindi nakikita sa unang tingin. Hindi ako ordinaryong dalaga. Ako ay may kaugnayan sa mga nilalang sa dilim, at ako ang magiging susi sa pagtapos ng sumpang ito. Ngunit ang pagpapatawad at pagtanggap sa mga katotohanan ng aking pamilya ay magdudulot ng mas malupit na kahihinatnan. Puno ng galit at sakit si Maria. Ipinagkanulo mo ako, Rosa. Tinulungan kita, pinaniwalaan kita, at ito pala ang kabayaran. Hindi ko kayang patawarin ka. Sa mga salitang iyon, nagkaroon ng katahimikan sa paligid nila. Ang mga puno ay nagbukas ng kanilang mga sanga at ang hangin ay nagbago ng direksyon. Ang simbolo na itinataguyod ni Maria, ang singsing ng kanyang ina, ay nagsimulang magbago ng itsura. Ang liwanag nito ay nagiging madilim, parang isang madilim na nilalang ang nag-aagaw ng kapangyarihan mula rito. Ang mga alon ng takot na nararamdaman ni Maria ay lalong tumindi. Ang singsing, na naging simbolo ng kanyang nakaraan at ang kanyang koneksyon sa kanyang ina, ay nagiging isang piraso ng dilim na ngayon ay kumakatawan sa sakit ng kanyang pamilya at ang trahedya na hindi nila kayang takasan. Ito na ang iyong katapusan, sabi ni Rosa, ang kanyang boses ay hindi na kasing malumanay gaya ng dati. Hindi mo ba alam? Ako ang siyang nag-ugnay sa lahat ng nangyari sa inyong pamilya. Ang singsing na hawak mo ay hindi lamang isang alaala ng iyong ina. Ito ay isang tanda ng iyong pakikibaka sa mga nilalang na hindi mo pa lubos na naunawaan. Muling sinubukan ni Maria na itago ang sakit. Hindi ko kayang tanggapin ang sinabi mo, Rosa. Hindi ko kayang magtiwala sa iyo. At sa mga salitang iyon, ang dilim ay sumik sa kagubatan, at ang mga mata ni Maria ay nagsimulang magliwanag ng mas maliwanag kaysa sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga kaluluwa ay nag-alab ng galit. Ang singsing, na siyang simbolo ng kanyang nakaraan, ay nagsimulang mag-iba ng hugis. Ang mga mata ng dilim ay bumalik sa kanya, at ang kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng hindi maipaliwanag na lakas. Hindi ako natatakot sa iyo, Rosa. Ang kanyang tinig ay sumabay sa hangin, malalim at matalim. Hindi na ako matatakot. Kaya kung gusto mong tapusin ang lahat ng ito, nandito ako. Habang ang mga alon ng dilim ay patuloy na lumalapit, nagbago ang takbo ng kanilang labanan. Hindi na ang sumpang matagal nang itinago ng kanyang pamilya ang tanging dapat labanan. Ngayon, ito ay ang pagtanggap ni Maria sa kanyang sariling takot, sa sarili niyang kapangyarihan at sa mga lihim ng kanyang kaibigan. Si Rosa, na naging tanging liwanag sa buhay ni Maria, ay nagbago sa isang malupit na kalaban na mailayuning sirain ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Habang ang mga alon ng dilim ay nagpatuloy na bumangon, nagsimula ang isang malupit na pag-ikot. Ang mga hakbang ni Maria ay tumigil, at ang kanyang mga mata ay naglayo sa kabundukan ng kanilang kinatatakutan.
Sa kanyang mga labi, may isang tanong na patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Hindi pa rin natapos ang laban na nagsimula sa kanya. Ang kabuntot ng dilim ay patuloy na humahabol at ang lahat na nakatagong lihim ay unti-unting natutuklasan. Ang mga puwersang hindi nila kayang kontrolin ay lumalabas mula sa mga anino at ang nakaraan ay nagsimula ng magbalik sa mas malupit na anyo. Ang hangin ay nagiging malamig at mabigat at sa bawat huling sandali ng gabing iyon, si Maria at Rosa ay nakatayo sa harap ng kagubatan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot, ngunit sa kanilang kalooban, isang matinding laban ang nagsimula. Ang mga alon ng dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid nila, at ang mga mata ni Maria ay nagsimulang magliwanag ng kakaibang liwanag, isang liwanag na hindi galing sa buwan, kundi mula sa sarili niyang lakas. Hindi ko kayang patagilid na lang na tumingin, sabi ni Maria. Ang kanyang tinig ay malupit ngunit puno ng kalungkutan. Hindi ko kayang tignan kang nagiging anino sa harap ko. Si Rosa ay nakatayo sa kanyang harapan, ang mga mata niyang matalim at puno ng lihim. Maria, hindi ko na kayang itago pa, ang kanyang boses ay malakas, na parang tinig ng isang nilalang na nagsimulang mawalan ng lakas. Kailangan kong gawin ito. Kung hindi ko susundin ang sumpang ito, maguguni-guni tayong lahat. Hindi ang sigaw ni Maria, ang kanyang katawan ay nagsimulang magdulot ng lakas na hindi pa niya naramdaman. Hindi ako magpapatalo. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang sandali, ang mga luha sa mga mata ni Maria ay nagsimulang magbasa sa kanyang mukha. Ang mga alingaw ng dilim ay nagsimula ng mag-echo sa kanilang paligid. Parang ang hangin ay nagiging mabigat sa bawat hininga nila, at ang lupa ay nagsimulang magbigay daan sa mga nilalang na pinagmumulan ng kanilang takot. Mula sa gitna ng dilim, isang malupit na tinig ang sumik. Huwag mong subukang pigilan ang agos, Maria. Ang mga nilalang ng dilim ay magbabalik at ikaw ay magiging isa sa kanila. Hindi na nakayanan ni Maria ang nararamdaman. Hindi niya kayang makita ang kaibigan niyang si Rosa na lumalapit sa kanya nang may matinding layunin. Bakit, Rosa? Bakit mo ako ipagkakanulo? Tanong ni Maria, ang kanyang tinig ay maluha-luha, puno ng sakit at pagkabigo. Bakit ko pa ipinaglaban ang isang taong nais na sirain ako? Sa isang iglap, ang mundo ni Maria ay nagbago. Si Rosa ay hindi na ang kaibigan na kilala niya. Ang matamis na mukha ng kabataan ay pinalitan ng isang mukhang puno ng dilim at mga lihim. Ang mga mata ni Rosa ay nagsimulang magbago, at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naglabas ng isang itim na alahas, isang piraso na matagal nang nawawala. Ang alahas na iyon, tulad ng singsing na hawak ni Maria, ay nagsimulang magbigay liwanag sa dilim. Maria, ang mga salitang binitiwan ni Rosa ay puno ng sakit. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang lumaban pa. Ang sumpang ito ay mas malupit kaysa sa kahit anong bagay na magagawa natin. Naguguluhan, si Maria ay napaatras. Sa bawat sandali, ang kanyang mga kamay ay patuloy na kumikilos sa paligid, hinahanap ang isang sagot na hindi matukoy. Sa ilalim ng dilim, ang singsing na hawak ni Maria ay nagsimulang magbago ng hugis. Ang mga alon ng takot ay tila nagsimulang magsalita. Ang liwanag ng singsing ay naging madilim, at sa bawat alinggaw ng hangin, ito ay nagiging isang piraso ng dilim. Habang ang mga nilalang ng dilim ay patuloy na umuukit sa kanilang paligid, si Maria ay nagdesisyon. Hindi siya papayag na mamatay nang hindi lumalaban. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, si Rosa ay naglakad patungo sa kanya, dala ang lihim na hindi kayang isiwala. Patawarin mo ako, bulong ni Rosa, at bago pa man makapagsalita si Maria, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago.
Mabilis na kinuha ni Rosa ang alahas na hawak niya at itinali ito sa kanyang leg. Sa mga sandaling iyon, si Maria ay nakita ang kabuntot ng kalaban sa mga mata ni Rosa. "Pumili ka, Maria. Ang iyong buhay o ang buhay ko," sabi ni Rosa, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalangan. Ang mga kaluluwa sa paligid nila ay nagsimulang dumapo sa katawan ni Maria, at habang ang mga kamay ng dilim ay nagiging mas malupit, ang kanyang katawan ay nagsimulang magdaloy ng mga puwersang hindi niya kayang kontrolin. At sa huling sandali, bago pa maglaho ang kanyang lakas, iniangat niya ang singsing na hawak niya at iniwasang itapon. "Hindi ko kayang mawalan ng kaibigan." Bago matapos ang gabing iyon, si Maria ay tumingin kay Rosa. Sa huling sulyap, ang mga mata ni Maria ay nagningning sa isang huling pagsubok. "Hindi kita papayag na mawala," ang sinabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng lakas at takot. Ngunit sa huling saglit, si Rosa ay nawawala, tulad ng isang kaluluwang iniiwan sa dilim. "Hindi ko kaya," sambit ni Maria, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ang singsing na hawak niya ay nagsimulang magbago, at sa bawat liwanag na umaabot sa dilim, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbigay daan sa isang matinding puwersa. "Rosa, patawarin mo ako." Sa huling sandali ng gabing iyon, isang malupit na tunog ang narinig ni Maria. Ang mga mata ni Rosa ay muling nagliwanag, ngunit ang tanong na iniwan ni Maria ay nanatiling hindi nasagot. "Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba?" Ang dilim ay bumalot sa lahat, at sa ilalim ng mga ulap, ang huling tanong ni Maria ay nagbigay daan sa isang kwento na patuloy na naghihintay ng sagot. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Maria ay nanatili sa ilalim ng puno. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa singsing ng kanyang ina. Ang dilim ay nagsimulang magbago at ang hangin ay humina, pero ang mga alaala ng gabing iyon ay patuloy na nag-iiwan ng sugat. Wala nang buhay sa paligid, ang mga nilalang ng dilim ay naglaho sa kanyang mga mata, at si Rosa, ang kanyang kaibigang buong buhay niyang itinuring na tapat, ay tuluyang naglaho. Walang huling saloobin, walang mga salitang naiwan. Ang mga alon ng takot na nagdala sa kanya sa punto ng wala nang babalikan, ay dahan-dahan ring nawawala. Si Maria ay nakatayo roon, mag-isa sa dilim, ang hangin ay nagdadala ng malamig na amoy ng kagubatan. Naramdaman niyang ang lahat ng nangyari ay parang isang masalimuot na panaginip na kahit anong gawin ay hindi matatakpan ng mga mata. Nais niyang magtago sa liwanag, ngunit hindi niya matanggap ang mga pangyayari. "Patawad, Rosa," ang mahinang bulong ni Maria, habang ang kanyang mga mata ay nahulog sa lupa, ang singsing ng kanyang ina ay sumik ng isang huling liwanag. Ipinangako ni Maria sa sarili na kahit na hindi niya kayang baguhin ang nakaraan, hindi niya pababayaan ang lahat ng pinaghirapan niya, ang kasaysayan ng kanyang pamilya, ang mga sakripisyo na ipinasa sa kanya. Tinutok niya ang tingin sa lupa, kung saan ang lahat ay nag-umpisa, kung saan ang mga nilalang sa dilim ay nakatanim sa bawat huni ng hangin, sa bawat salitang matagal ng itinagong lihim. Sa kabila ng lahat ng ito, si Maria ay muling bumangon, nagpasya na hindi mabubura ng takot ang kanyang lakas. Hindi siya pwedeng magpatalo. "Hindi ko na ulit hahayaang magbalik ang dilim," ang kanyang isip ay matibay sa pahayag na iyon. 1 taon ang lumipas. Ang San Antonio ay nagsimulang gumaling mula sa mga sugat ng nakaraan. Ang mga tao ay nagsimulang bumalik sa kanilang normal na buhay, ngunit ang mga labi ng kasaysayan ay naiwan. Hindi nila alam ang buong kwento, ngunit si Maria ay hindi nagsasalita. Walang nagtanong. Ang mga tao sa bayan ay natutong magpatuloy, ngunit sa mga mata ni Maria, makikita pa rin ang mga bakas ng mga nawawalang alaala. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kanto ng kanilang baryo, natagpuan niyang muli ang lumang singsing ng kanyang ina.
Isang tanong ang nagtaglay sa kanyang isip, bakit nga ba siya? Bakit siya ang tinadhana sa sumpang iyon? Inilabas niya ang singsing, ang liwanag na lumabas dito ay hindi na kasing liwanag ng dati. Tinutok ni Maria ang mga mata sa singsing at naramdaman ang isang kakaibang ugnayan. Ito na ang simbolo ng mga nawala, si Rosa, ang mga kaibigan na nagdusa sa kanyang mga desisyon, ang mga piraso ng kanyang nakaraan na hindi na mababalik. Ang singsing ay hindi lang isang alahas, ito ay naging simbolo ng mga aral na hindi madali matutunan ng mga sakripisyo na ipinasa sa kanya ng kanyang pamilya. Si Maria ay bumangon mula sa kanyang mga alaala, ngunit sa kabila ng lahat, naiwan ang isang piraso ng dilim sa kanyang puso. Hindi niya kayang kalimutan si Rosa, ang mga nilalang ng dilim na patuloy na nagbabalik sa kanyang isipan, at ang mga puwersa na hindi matukoy, ngunit patuloy na dumadapo sa kanyang mga palad. Ang lahat ng nangyari ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit ang mga tanong na naiwan ay nagbabalik pa rin sa kanyang isip. Hindi ko alam kung natapos ba ang sumpa, ang mga mata ni Maria ay naglaho sa dilim. O baka nagsisimula pa lang. Naglakad siya patungo sa kagubatan, hawak ang singsing na matagal nang nagiging simbolo ng mga lihim ng kanyang pamilya. Ang bawat hakbang na tinahak niya ay puno ng kalungkutan, ngunit may mga piraso ng pag-asa na nagbigay liwanag sa kanyang landas. Sa bawat gabi, si Maria ay nakaramdam ng kapayapaan. Hindi pa ito ang katapusan, ngunit natutunan niyang yakapin ang kanyang nakaraan at mga sakripisyo, na ang madilim na bahagi ng kanyang buhay ay hindi na magiging hadlang para magpatuloy siya sa kanyang laban. Habang siya ay naglalakad sa kagubatan, natagpuan niyang muling buo ang kanyang pamilya, ang mga alaala ng kanyang ina at ama, ang mga alaala ng buhay na matagal nang nawala, ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang tanggalin ng dilim. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi na niya hinahayaan ang takot na magtakda ng mga hangganan. Lahat ng mga natutunan niya sa nakaraan, lahat ng mga sakripisyo, ay nagtulungan upang mabigyan siya ng lakas at tapang upang magpatuloy sa buhay. Hindi ko naaalisin ang dilim sa aking puso, ngunit hahayaan ko itong maging bahagi ng aking paglalakbay, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa. Minsan, ang pinakamalalim na takot ay nagtuturo sa atin ng lakas na hindi natin alam na mayroon tayo. Ngunit sa huling sulyap, ang hangin ay dahan-dahang sumik mula sa kagubatan, at sa mga mata ni Maria, tila ba may isang lihim na hindi pa natutuklasan. Hindi ito ang katapusan. Tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?